Yun ang kagandahan loob ng Diyos. Nung dumating yung pangalawa, binigyan naman tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan para hindi na po tayo manatili sa isang makasalanang buhay. Kaya sabi rito, si Adan, anino nung darating. Kaya meron pang darating, sabi rito, at yun nga ay walang iba kundi si Jesus. Sabi, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng biyaya o kagandaang loob ng Diyos. At sa kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Kaya nung dumating si Adan, ay isang tao na unang tao na siyang ating naging magulang, no? Sapagkat dyan naman tayo lahat nagmula kay Eva at kay Adan. At ang kanilang pagkakasala ay nagdala ng kasalanan sa lahat ng tao. Pero sabi, nakahihigit yung ginawa ng pangalawang Adan, sapagkat buhat sa ating pagiging makasalanan ay gumawa siya ng isang sakripisyo para ang bawat isa naman sa atin ay makatanggap ng kapatawaran at maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay naging matuwid tayong lahat. Ito ang kagandahang loob ng Diyos, ito ang biyaya ng Panginoon. Amen ba? Sapagkat kung wala si Jesus, lahat tayo nasa kasalanan pa, lahat tayo ay patungo sa kapahamakan, but thank God dumating ang pangalawang Adan para hindi tayo magpatuloy sa isang makasalanang buhay na puno ng kapigatian, kalungkutan, sakit karamdaman, at marami pang problema. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay tumanggap ng biyayang ito sa magitan ni Jesus Christ. Sa ganon ang buhay natin, maging maalwan, maging awang, magaang at puno ng kapahingahan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sabi rito, nakahihigit yung kagandahang loob ng Diyos. Nakahihigit yung biyaya ng Diyos, sabi rito. Sa verse 16, ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol ng kapahamakan, kaparusahan, ang kanyang pagsuway. Ngunit, ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Ayun. Dahil sa biyayang ito ng Panginoon, dahil kay Jesus Christ, tayong lahat po ay mas nakahihigit daw po yung ginawa ni Jesus. Sapagkat sa magitan ng biyaya, ipinatawad ang ating mga kasalanan at inilaan tayo ng Panginoon sa isang magandang buhay. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, tumarito ako para bigyan kayo ng buhay, isang ganap at kasiyasiyang buhay. I have come that you might have life and have it more abundantly. Kasi ayaw ng Panginoon, ang kanyang mga nilalang, puro problema, naghihirap, puro sakit karamdaman, at puro pangit ang mga nangyayari sa atin. Kaya dumating si Jesus para tubusin tayo sa pangit na buhay na yun at dalhin tayo sa isang pinagpalang buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi rito, higit yung kaloob na yun ng Diyos, sapagkat ang biyayang ito ay kaloob sa atin ng Panginoon. Para maranasan natin ang nilalaan niyang magandang bagay para sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sabi ng verse 17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinangtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Sabi nga lang, napakalaking pagpapala yung ating tinanggap dahil sa biyaya na ating nakamtan sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Higit ito doon sa ginawa ni Adan. Sapagkat yung nagawa ni Adan ay naging dahilan na tayong lahat ay maging makasalanan. Pero sa ginawa ni Jesus, lahat ng sasampalataya ay pinagkalooban ng katuwiran, kabanalan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Alam niyo talaga nagpapahirap sa buhay natin, nagpapabigat sa buhay natin, itong tinatawag na kasalanan. Kaya nga po tayong inalis dyan ng Panginoon. Kaya nga ang mundong ito ay puno ng gawa ng kaaway at kasalanan. Kaya makita niyo lahat ng bagay sa mundong ibago nabubulok at nasisira. Napansin niyo ba yun? Pati nga tayo, dahil nandito tayo sa isang mundo na puno ng kasalanan.
naging corrupt ang mundo. Kaya ang tao, tumatanda tayo. Pero pagdating ng Panginoon sa kanyang reign, mga kapatid, sa araw na yun, hindi na po tayo tatanda. Kasi wala na yung mga kasalanan na yan. Totally, ay tinubos na tayo doon sa makasalanan kalikasan nating lahat. Amen po ba? Sa araw na yun, naniniwala ko, wala na rin mga bukbok, wala na rin mga kalawang, wala na rin mga corruption o nabubulok sa araw na yon. Sapagat lahat ng yan ay aalisin na ng Diyos sa araw na yon na tayo mabuhay na kasama ang Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sa Bible, tinatawag na pagdating ng panahon na magkaroon ng new heaven and new earth, wala na po yung mga ganong mga pagkabulok, pagkasira, pinakalawang, tumatanda, wala na po yung mga ganon. Kasi bago na po ang lahat at makakarating tayo ron dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Maring sa ating sarili, minsan nakikita natin parang hindi yata ako makakarating. Parang hindi yata ako makakapasok. Parang hindi ko yata mararanasan yung mga nilalaan ng Panginoon. Kapatid, may biyaya si Lord para sa iyo. Amen ba? Hindi niya hayaan na ikay naniwala at sumampalataya kay Jesus. Pagdating ng time, ma-disqualify ka. Ikaw ay qualified. Ikaw ay itinanggap na ng Panginoon. Amen po ba? At hindi na tutulutan na nung tinanggap ka niya, i-reject ka pa niya. Gagawa siya ng lahat ng paraan para yung ibinigay niya sa iyo magbunga hanggang doon sa araw na yon ay makasama ka niya at maranasan mo ang buhay na nilalaan ng Panginoon para sa iyo. Amen po ba? Mga kapatid, ang lahat ng ito dahil may biyaya ang Diyos. Amen ba? Na kahit na mga nangyayari sa atin, do not ever forget that God has a grace for you. Kahit na minsan hirap ka, nagkakandadapa ka, nagkakakamali ka, at para bagang hindi ka na makaahon. Mga kapatid, always remember, laging may biyaya si Lord para sa iyo. Amen po ba? Biyaya na mag-aangat sa iyo, biyaya magbibigay sa ng panibagong pasimula, biyaya na handang na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? At ang biyayang ito na nag-alis sa atin sa lumang buhay ay dadalhin tayo, hindi pabalik sa luma, dadalhin na tayo sa isang buhay na paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Amen po ba? Amen po ba? Kaya do not ever be discouraged. Minsan pinanghihinaan tayo ng loob, meron pa bang mangyayari, parang wala ng solusyon, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Kapatid, kapag ka nawawalan ng pag-asa, you have missed to focus on the grace of God. Medyo na mismo na makita may biyaya si Lord. Kapag gano'n ang naging kaisipan mo, parang wala ng pag-asa, wala ng solusyon, kapatid, na mismo. At hindi mo lubos na na-focus yung puso mo, may biyaya ang Panginoon. Amen po ba? Kaya tingnan nyo sa ating mga buhay, pag dumarating tayo sa mga mahirap na sitwasyon, pero once you have realized, Panginoon, salamat, may biyaya ka po sa akin para malampasan ko po ito. Amen po ba? Pag naalala mo yung biyaya ngayon, magkakaroon ka ng panibagong pag-asa. Magkakaroon ka ng panibagong kalakasan. Amen po ba? Sapagat alam mo, nandiyan ang Diyos na mabait. Nandiyan ang Diyos na magandang loob. Amen po ba? Nandiyan ang Diyos na mabuti. Amen po ba? At dahil sa siya'y mabiyayang Diyos, patuloy siyang gagawa ng kabutihan. Despite the fact na minsan may mga kulang-kulang tayo, mali-mali, linis-linis ang ating mga buhay at ang mga direksyon ng ating buhay. Pero mga kapatid, hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon para sa iyo. Patuloy ka niyang aabutin, patuloy ka niyang lalapitan, patuloy ka niyang tutulungan, ibiyayahan, para sa ganun mailagay sa tumpak na landas ang iyong buhay. At sa ganun marating mo yung mga minimikay mo sa buhay nito, isang buhay na ganap, kasiyasya na nilalaan ng Panginoon para sa buhay mo at para sa buhay ng iyong pamilya. Amen po ba? Mga kapatid, may biyaya ang Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, nakahihigit ang biyaya o ang kagandahang loob ng Panginoon, no, ng ating Diyos Ama sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At sa magitan ng taong ito, tayong lahat mga kapatid ay tinubos, tayong lahat ay pinatawad, tayong lahat ay tinawag para magkaroon ng magandang buhay. Amen po ba? Kasi nung nagkasala si Eva at si Adan, medyo na-miss yung purpose ng Panginoon, medyo na-delay. Kaya kinakailangan dumating ang isang tagapagligtas para sa ganon. Yung inilaan sa atin ng Diyos ay ganap na matupad at mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya sabi rito, nakahihigit ang biyaya at ang kagandahang loob sa atin ng Diyos. Nakahihigit kaysa sa ginawa ni Adan. No? Kung yung kay Adan ay nakahihiyang pangyayari,
yung kay Jesus ay isang pangyayaring nagbibigay karangalan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ito ang isang magandang bagay. Kaya sabi sa verse 18, kaya, sabi rito, kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Ayun. Yung una ay nagdulot ng kaparusahan at walang iba dahil kay Adan. Pero salamat sapagkat dahil naman kay Jesus, napatawad tayong lahat at pinapaging matuwid sa harap ng Diyos Ama nung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sapagkat ang pagsuway ng isang tao, sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman, marami ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao na walang iba kundi si Jesus. Dahil kay Adan, lahat ay naging makasalanan, pero dahil kay Jesus, lahat ng sumampalataya ay naging matuwid. Pinatawad ang mga kasalanan at tayong lahat ay pinapaging matuwid at pinapaging banal dahil kay Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo lahat? Alam niyo mga kapatid, ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay hindi tayo. Kasi sabi ng aklat ng Colossians, we are hidden with Christ in God. Nasa harap ng Diyos, tayo po ay itinago kay Kristo Jesus. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Itinago ka, kumbaga itong box na to, si Jesus Christ, inilagay ka sa loob nito. Kaya tuwing titingnan ka ng Diyos, ang nakikita niya, itong muna sa harap. Na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ganun po ang ating naging katatayuan sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay natatago kay Kristo. At ngayon si Kristo na ang buhay na niya, ang ating ipinapamuhay at ang ating nilalakaran. Kaya huwag mong mamimisyon, huwag kang mawawala sa focus. Kasi minsan, para bagang nandun tayo sa Panginoon, lumalabas tayo at pinapairal natin yung ating mga sariling gusto. Kaya minsan gumugulo, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng mga problema kasi hindi siya ang nahahayag. Kaya hayaan po natin siya. Amen po ba? Hayaan natin si Jesus. Amen po ba? Sapagkat siya ay puspos ng tiyaya para sa buhay ng bawat isa. Sabi rito, verse 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang kasalanan. Ngunit kung dumami ang kasalanan, lalo namang sumagana ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, sa anumang maraming mga pagkukulang ng ating mga buhay, mas masagana ang biyaya ng Diyos. Huwag mo lang kalilimutan, may biyaya ang Panginoon. Amen po ba? At anumang dinadaanan mo ng mga sitwasyon na parang bagang wala ng solusyon, parang wala ng kalutasan, wala ng kagalingan, kapatid, meron po. Kasi may biyaya si Diyos, si Lord na nakaraan, may biyaya ang Diyos na nakaraan para sa iyo. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong mag-aalinlangan. May biyaya ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Alam niyo po, isang tao na sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Alam niyo ba kundi si Apostol Pablo? Grabe yan si Apostol Pablo. Amen po ba? Bago siya naging apostol, ay gusto niyang sirain ang pagtitipon-tipon ng mga sumasampalataya kay Jesus na tinatawag na The Way. No? Yung grupo na yon ng mga sumasampalataya kay Jesus ay gustong wasakin itong si Apostol Pablo. Kaya pinapahuli niya, pinapakulong, talagang gusto niyang wasakin yung gawain niya. Pero dumating yung time, sa kabila na siya'y napakasama, gusto niyang wasakin, sirain ang gawain ito ng mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesus. Nung siya'y tinawag at tinipo ng Panginoon, naging isang masugid at panatikong apostol at lingkod ng Diyos itong si Apostol Pablo. Kaya miski siya, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Kasi pati nga nung namatay si Esteban, nandun ako. Nakikisimpatya ako sa mga taong bumabato kay Esteban. Sige, patayin niyo yan. Sige, ayaw na yan. Tingnan natin kung ano magagawa ng Kristo ng Esteban na yan. Patayin niya, no? Ikaw, maaaring gano'n ang ginagawa ni Apostol Pablo. Kaisa siya sa mga, at gumawa siya ng paraan na hulihin ng mga Kristiyano para sa gano'n masira ang gawain ng Panginoon. Pero dumating yung time nang hinipo siya ng Diyos. Talagang naging isang matapang siyang apostol at ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi niya, grabe, biyaya ito ng Diyos sa aking buhay. Kasi ang sa katotohanan, hindi naman ako karapat dapat dito. Sabi niya ganito,
Sapagkat inusig ko ang gawain ng Diyos. At gusto kong wasakin, gusto kong sirain. Hanggang dumating yung time, biniyayaan siya ng Panginoon. Mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon walang boundary. Amen po ba? Walang hangganan ang biyaya ng Diyos. Kahit ang pinakamasamang tao, kayang-kayang tumanggap ng biyaya at baguhin ng Diyos at gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na po sa buhay nating mga anak ng Diyos. Sa buhay nating mga sumasampalataya sa Panginoon. Kung yung masasama ay pinadaluyan ng biyaya, tayo pa kaya mga kapatid? Kaya sa atin, doble ang biyayang nilalaan ng Panginoon. Huwag mo lang mabibis, huwag mo lang makakalimutan, huwag ka lang mawawala. No? Na every time na dumadaan ka sa mga sitwasyon ng buhay mo, dapat malalahanin na biyaya lagi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ang mga kapatid una, nais ko pong bigyan ng pansin ngayong umaga para dito sa prinsipyo ng abundance of God's grace, the abundance of His grace, the abundant grace of the Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang unang bagay na dapat po nating tanggapin at bigyan ng pansin, everything we need in life is given by the grace of God. Lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay nito, ibinigay na sa iyo dahil sa biyaya ng Panginoon. No, hindi dahil sa iyo, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Katulad ng ating mga magulang, yung mga magulang, di ba? Binibigay natin yung mga magagandang bagay para sa ating mga anak, kundi yung mga anak natin. Minsan nga matitigas pa ako, minsan nga sumasagot pa. Pero magulang lahat ng mga bagay na makakabuti sa anak niya, lahat ng bagay na meron siya, binibigay niya, sinusuporta niya sa kanyang anak. Amen po ba? Bakit? Biyaya ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pero pag meron kang katulong sa bahay, no, yung katulong mo sa bahay, iba dun sa anak mo. Kasi yung anak mo kahit matigas ang ulo hindi sumusunod, binibigyan mo pa rin ng magandang damit, binibigyan mo pa rin ng magandang sapatos, pinag-aaral mo pa rin. Pero yung katulong mo sa bahay, pag hindi siya tumabaho, pag hindi siya nagpakabait, wala siyang sweldo. Hindi mo siya makakanin, tigas ng ulo mo eh. Katulong ka lang dito, hindi ka sumusunod. Hindi mo sinusunod yung gusto. Pag wala, di wala akong sweldo, hindi ka na makakanin, katulong ka eh. Pero yung anak, iba. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang lahat ng nasa ating Diyos Ama, para sa ating lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Na lahat ng bagay sa buhay na ito na kinakailangan natin ay pinagkaloob sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Tayong lahat, nung sumampalataya kay Jesus, naging mga anak tayo ng Diyos. John 1:12. Sa lahat ng sa kanya tumanggap, lahat ng tumanggap kay Jesus, na naalis sa Panginoong Jesucristo, ay binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga katuwid, anak ka ng Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. At sabi mo sa kanya, totoo yan. Amen po ba? Kaya bilang anak ng Diyos, you need to realize, anak ako ng Diyos. At lahat ng mabuting bagay, pagdadaluin ng Panginoon sa aking buhay. At sabi nga na aklat ng Romans chapter 8, kung ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak, ano ba bang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Sabihin lahat ng bagay na makakatulong sa iyo, nakalaan para sa iyo. You just need to believe it. Sapagkat nasa iyo na, ipinagkaloob na. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan mo lang tanggapin, kinakailangan mo lang angkinin, kinakailangan mo paniwalaan. Kasi habang pinaniniwalaan mo, ito'y nagkakaroon ng manifestation. Nakikita mo, nagaganap sa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ang Diyos ay hindi nagkakait sa atin mga kapatid. Kinakailangan mong maniwala at manampalataya. Kasi sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, we have been blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places through our Lord and Savior Jesus Christ. Sa magitan ni Kristo, nung tinanggap natin si Kristo, nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Nung tumanggap ka ng isang regalo, halimbawa itong box na to ay isang regalo. Tapos yung regalo yon ay nakalagay doon salvation, kaligtasan. Nung tumanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo Jesus, kasama na po lahat ng pagpapala doon. Kasama na rin ang kapahingahan, pag-ibig, kagalakan, kasaganaan, katagumpayan, kagalingan, kalusugan. Kasama na po sa box na yun. Amen po ba? Para pag nung pinadalang ka ng package, nung binuksan mo, daming laman. May cellphone, may damit, may sapatos, maraming may pabango. No? Ganun din po ang kaligtasan natin lahat. Nung tumanggap tayo kay Jesus, naligtas tayong lahat, kasama na po lahat ng doon na yun. Kinakailangan lang buksan mo.
Amen. Kinakailangan kunin mo. Amen. Kaya kinakailangan mapaniwalaan mo. Amen po ba? Maaaring hindi mo nakikita pero it's there. Nandyan. Amen po ba? Sapagkat ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa atin ng ating mabuting Diyos, ng ating mabuting Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay dahil sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang kagandahang loob, at sa kanyang masaganang biyaya sa ating lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya sabihin natin, biyaya ito ng Diyos. Kaya may biyaya si Lord sa iyo. Biyayang kagalingan, biyayang pabor, biyayang kalakasan, biyayang kasaganaan. Amen po ba? Ang biyaya ay marami po yan. Amen po ba? At dapat mong malaman na si Lord hindi nagkakait ng biyaya para sa iyo. Kung ang araw pinasisikat ng Panginoon sa mabutit masama, lalo na sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? At bilang anak ng Diyos, kinikilala natin ang lahat ng bagay na sa atin ay pinagkaloob na ng Panginoon sa magitan ni Kristo Jesus. Maging mga kapatid, din natin kalilimutan ng ating mga husay, galing, abilidad, lahat ng yan biyaya ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Yung ating mga tagumpay, yung ating pagsagana, biyaya ng Diyos lahat yan. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang doon sa panahon tayo mahirap, tinulungan tayo ng Diyos, ni Lord. Mga kapatid, yung biyaya niya, hindi lang nagdala sa atin sa mga katagumpayan ng ating mga buhay. Kaya doon sa lagi kong sinasabi, lagi kong pinapaalala, do not ever forget the grace of the Lord. Pag nasa baba ka, may biyaya sa si Lord. Pag nasa taas ka, biyaya pa rin yun ng Panginoon. Kaya ka nakarating doon, biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ka mahusay ngayon, kaya ka magaling, kaya ka anointed, biyaya ng Diyos. Amen po ba? Pag mo makakalain ikaw, mahusay, no? Biyaya ng Diyos ni Lord sa iyo, nagkaroon ng manifestation. Bakit? Ginamit mo sa Kanya, pinaniwalaan mo. Amen po ba? At ginamit mo para sa Kanya, kaya lalong nag-shine, lalong lumago, lalong sumagana, lalong gumanda, mga kapatid, lahat na yung biyaya ng Panginoon. Kaya pagpunta mo sa bahay mo, ang ganda-ganda ng bahay mo, Lord, salamat. Biyaya mo sa akin. Salamat, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari, biyaya ng Panginoon. Huwag kakalimutan, lahat ng yan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, bakit po kagandahang loob? Kasi sa katotohanan, tayo pong lahat, hindi po tayo qualified to be blessed by God. Kasi lahat tayo may kasalanan, lahat tayo may kamalian. Hanggang ngayon, nagkakamali pa rin tayo. Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Pero salamat ng biyaya ng Diyos ay nangibabaw. Kumbaga, mas malaki yung biyaya ng Diyos kaysa doon sa nagawa natin. Biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kumbaga, yung pagmamahal niya sa iyo, natatakpan ang anumang pagkukulang mo. Biyaya kasi ng Diyos yun. Amen po ba? Yung biyaya, sige, palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Pero mga kapatid, yung biyaya yun ay pinaparanas po sa atin para mga kapatid, maranasan natin ang magandang buhay at masaganang buhay na nilalaan ng Panginoon. At para tumalikod na tayo sa lumang buhay. Kasi hindi na tayo bagay sa luma. Amen po ba? Hindi ka na bagay sa kasalanan. Hindi ka na bagay sa kasinungalingan. Hindi ka na bagay sa kayabangan. Amen po ba? Ang suot po natin, kapakumbabaan. Ang suot natin, katuwiran. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya dito tayo dinala ng Diyos. Bakit? Kasi dito sa biyayang ito, sa buhay na ito, na puno ng biyaya, dito masarap na buhay. Dito maginhawang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng iba, naku, hirap naman yan sa mga born again. No? Pag nakilord ka na, bawal lang ganito, bawal lang gano'n, bawal lang ganito. Nahilig ko ba kayong lahat? Sabi, hindi na tayo sasaya ang buhay natin. Pag bawal, puro bawal na lang yan. Mga kapatid, pag nasa biyaya ka, ikaw na mismo, mabawalan ka na ng gana sa mga bagay na yon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi kahit naman anong bawal sa'yo, pag talagang hindi ka biniyayaan ni Lord ng bagong buhay, gagawin mo pa rin. Pero pag naranasan mo yung bagong buhay sa magitan ng biyaya ng Diyos, mawawalan ka na ng gana sa mga bagay na yun. No? Mawawala, kumbaga pag ginawa mo yung bagay na yun, kasi iba, parang sarap silang gumawa ng kasalanan. Pero pag Kristiyano ka na at nakagawa ka ng kasalanan, ang pait-pait na sa iyo ng kasalanan. Ayaw mo na. Amen po ba? Dati nung
noon tayo gano'n, pagka wala tayong kay Lord, tuwan-tuwa tayo pag nakagawa tayo ng kasalanan. Pag nakapanloko tayo, pag nakapandaya tayo, nakapansinungaling tayo, no, tuwan-tuwa tayo. Pero pag Kristiyano ka na, hindi na. Masyado ka lang nababagabag. Nakukonvict ka na. Nakikinig mo ba kayong lahat? Kasi Kristiyano ka na. Iba na yung buhay mo. Yun ay lumang buhay. Pero tinubos na tayo ni Lord sa magitan ng kanyang biyaya, kaya nga tayo ay biniyayaan, binigyan ng kanyang katuwiran, binago na. Kaya hindi na natin gusto yon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi kahit pagbawalan mo ng pagbawalan ng tao, pag nasa lumang buhay yan, babalik at babalik yan doon. Pero sa magitan ng biyaya, tayo pong lahat, tinawag sa isang bagong buhay, ito ang masayang buhay. Ito ang ganap na buhay. Amen po ba? Although sa pasimula, nakikinig pa ba kayong lahat? Although sa pasimula, para tayong lumalakad sa makitid na daan, pumapasok sa makipot na pintuan. Pero mga kapatid, kung mabahala, yan ang tama. Amen po ba? Kasi iba, basta kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Pero mga kapatid, magdudulot sa inang kapahamakan niya. Sabi na aklat ng Mateo, maraming nasa maluwang na daan, nasa maluwang na pintuan, pero ang dulo niya ay kapahamakan. Marami ang nandun. Gagawin nila ang gusto nila, wala makapipigil. Basta ako, walang inaarkabyado, basta itong pera ko, gagamitin ko. No, kahit na dala-dalawa asawa ko, gusto kong bilhin ang gusto kong bilhin, wala na akong panahon kay Lord, basta kung ano yung makapagpasya-pasaya sa akin. Marami ang nandyan sa ganyang daan, mga kapatid. Pero kakainatan niya kapahamakan. Nakikinig ko ba kayo lahat? Nandito man tayo sa makitid na daan, makipot na pintuan, pero ito ang masarap na buhay. Kasi ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? At hindi ka nagkamali, nandito ka, tumugon ka sa tawag ni Lord, dinala ka na sa landas nito, I tell you, hindi mo pagsisisihan ang desisyon na ito na ginawa mo, na ikaw ay tumugon sa biyayang ito ng Panginoon. Amen po ba? Dito mararanasan ang ganap na buhay, ang masayang buhay. Maaaring hindi ka naman maging super yaman, pero meron makakontentuhan, meron magkagalangan, may kapayapaan ka. Amen po ba? Na anytime biglang kumatok ang tawag ni Lord, nandiyan ka, prepared ka, pupunta ka sa langit. Amen po ba? Maraming mga tao, maraming kayamanan, maraming mga sasakyan, maraming magandang bahay, pero hindi nila alam, pag sila namatay, hindi nila alam, saan ako pupunta, langit pa ako, impyerno. Pagka ganun ang kaisipan mo, hindi ko alam, tiyak, mas malamang na impyerno ka kaysa sa langit. Nakikinig ba po ba kayong lahat? Bilang anak ng Diyos, you need to be assured na ikaw ay papunta sa langit. At nais kong sabihin, tayong lahat ng sumasampalataya rito ng buong puso kay Lord. Yung sumasampalataya nga, magsabi ng amen. Dahil sumampalataya ka, papunta ka sa langit. Amen po ba? Pag binagtanong sa iyo, pagkatapos ng buhay nito, saan pupunta? Sa langit ka ba sa impyerno? Sa langit ako. Amen po ba? Dapat masagot mo yun. Bakit? Dahil sumampalataya ka kay Jesus. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng aklat ng John, sabi lahat ng na kay Jesus, lahat ng sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Amen po ba? At dahil sumasampalataya ka, meron kang buhay na walang hanggan. Nakikinig po ba kayo lahat? At mga kapatid, si Lord, kung niligtas ka ng Panginoon, wala na siyang balak na bawiin pa. Kasi si Lord hindi bigay bawi. Nakikinig ko ba kayong lahat? Hindi tayo hindi katulad ng tao. Pag binigyan mo, nagkagalit kayo, babawiin mo na. Hindi tao si Lord. Si Lord ay Diyos. Amen po ba? At ang kaligtasan binigay niya, hindi na niya babawiin pa. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, lahat ng bagay sa buhay na ito, pinagkaloob na sa atin sa magitan ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ng aklat ng Philemon, chapter 1, sa verse, verse 6, sabi ganito, acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Para daw po maging effectual at magunga ang ating paghahayag ng ating mga pinananampalatayanan, dapat nating makilala na lahat ng mga bagay ay pinagkaloob na sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Lahat ng mga buting bagay nasa iyo na. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Kaya nga yung iba sinasabi, dapat hindi raw, sabi mo isang nabasa ko nung isang kaibigan taga-Tarlac, dapat tawang bate, hindi God bless you. No? Ang dapat daw, God bless you. Ibig sabihin, past tense na, pinagpala ka na ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa akin naman, pareho lang yun. Yung God bless you, pinagpala ka na ni Lord. Pag sinabing God bless, walang ibig sabihin yung pagpapala ni Lord, tumatali sa'yo. Kaya sa akin walang problema yun. Amen po ba? Pero naniniwala ako dun sa may ibig, yung past tense. Kasi lahat ng bagay, ibinigay na nga.
Amen po ba? Kaya tayo lahat pinagpala na. Amen po ba? Lahat ng pinagpala na, kumalapak ng malakas sa ating Panginoon. Kaya kapatid, pangalawang bagay, unang bagay, everything we need in life is given, provided by the grace of God. Pangalawang mga kapatid, by the grace of God, nothing can separate us from God. Sa magitan ng kanyang biyaya, walang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kahit na tumakbo ka ng tumakbo, hakabulin ka ng biyaya ng Diyos. At itong sasabihin ko sa iyo, pag lumayo ka kay Lord, hindi ka mapapakali sa buhay mo. Hindi ka mapapakali. Bakit? Eh kasi nang lagi dinadalangin namin ni Bay. Amen po ba? Eh bakit? Eh kasi alam niyo, pinakamatinding pandaraya ng kaaway. Pinakamatindi. Yung bang hindi ka na dumadalo, hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Ang pinakamatinding atake ng kaaway, parang ang ganda-ganda ng buhay mo. Grabe yun. Grabing pandaraya ng demonyo yan sa buhay ng tao. Na pipaisip niya sa'yo, tingnan mo, hindi na ako dumalo, hindi na ako nagbibigay, hindi na ako naglilingkod, hindi na ako nananalangin, hindi mo ganda ng buhay. Yan ay napakatinding pandaraya at panlilinlang ng kaaway. At pag hindi ka nakaalis sa ganyang kalagayan, I tell you, dadamputin ka sa impyerno. Yan, mas maganda pa nga yung hindi ka nakadalo, hindi ka nakapaglingkod. Pero mo kulang na kulang. Yun ang pinakamaganda. Siyempre, ang pinakamaganda, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po ba? Nagpapatuloy, dumadalo, nagkakaloon, nagbibigay, nagpupuri, nagpapasalamat. Yun ang pinakamaganda. Pero sa buhay po natin, yung minsan na-miss natin, damang-dama natin, Panginoon kulang. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot na makita yung iba. Para bagang kontento na sila na wala nang pagsamba, wala nang pagdalo, wala na. Pero mga kapatid, I tell you, si Lord hindi pa tapos sa'yo. Hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka papatutunan malaman ka sa Kanya. Gagawa siya ng lahat ng paraan para bumalik ka sa Kanya. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, ano man ang inyong nagawa, ano mang pagkukulang ang inyong nagawa, si Lord laging bukas ang Kanyang pag-ibig at biyaya para sa inyo. At lagi siyang gagawa ng paraan para bumalik ka sa Kanya. Nakikinig po ba kayo lahat? Tingnan niyo yung patotoo ng isa natin, si Brother Andrew, nung pumasyal dito. Si Brother Andrew ay isa sa mga nagpasimula ng gawa nito. Pero dumating yung time, nalayo siya sa Panginoon. Pero sabi niya, kahit nagbibisyo na ako, nandun pa rin ang Panginoon. Nadarama pa rin yan na sa kanyang puso at kaibuturan ng kanyang puso, nandun pa rin ang Panginoon na umusap sa kanya. Anak, mali ang ginagawa ko. Kaya nitong muli, kaya siya bumalik kay Lord, nagkasakit siya. Nagkasakit siya. At medyo grabe yung naging sakit niya. Kaya minsan, few months ago, na last year, nagkita kami niyan sa Pacific para ipag-pray ko siya. Sabi niya, Bishop, pag-pray mo ako kasi magpapatest tuloy ako. Pero nagsimula na siyang lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, walang magandang buhay kung walay kay Lord. Amen po ba? Tulad ng lagi kong sinasabi, pag lumayo ka kay Lord, parang gumanda. Pero I tell you, habang lumalaang pumapangit. Ay, hindi po ba kayong lahat? Sa simula lang. Parang sabi ng kaaway, tama yung ginawa mo. Hindi ka naabala. Mo, pag linggo, hindi ka na gumigising ng maaga, hindi ka na nagpiprepare. Pero okay yan, maganda yan ganyan. Ganyan ang kaaway. Nakikinig po ba kayong lahat? No, para bagang wala na tayong responsibilidad, wala na obligasyon, parang sarap-sarap na, kahit matulog ka, galas 11 ka bumangon, at hindi ka na naiabala pag linggo. Pero mga kapatid, sa simula lang yung maganda. Habang lumalawat, nakikita mo, ang buhay mo nagiging masalimuot, maproblema, maraming kulang, hindi ka mapalagay. Yes. No, kasi meron ng kulang. At si Lord lagi nandyan. Ang pag-ibig ng Diyos at biyaya niya ang hahabulin ka. Amen po ba? At hindi niya hayaang mahiwalay ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, tayo naman na narito, huwag nating paintulutan na may makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Marimisan, may mga problema, pero tuloy-tuloy lang kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? No, minsan may problema, may mga panalangin pa tayong hindi natutugon, hindi pa nangyayari. Just continue. Magpatuloy ka lang. Pinakamahalaga na sa Kanya ka.
Kahit na minsan hindi pa nangyayari ang mga pinapangarap mo, mahalaga nasa Kanya ka. Nakikinig mo ba kayong lahat? Yun ang pinakamahalaga sa lahat, nandun ka sa Kanya. Na kahit na parang medyo hindi pa ganap, di pa medyo kulang pa yung mga inaasahan mo, pero mahalaga nasa Kanya ka. Yun ang pinakamahalagang bagay. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag pinagpala kayong mga kapatid, laging uunahin si Lord. Nakikinig mo sabi ng amin. Pinagpala ka ng milyon, bigay mo yung para kay Lord. Bakit? Kasi isang araw mauubos din yung milyon. Pag nauubos yun, manghihinayang ka, sana pala na ibigay ko yung kay Lord. Amen po ba? Basta meron na, dumating na, bigay mo kaagad yung kay Lord. Huwag ka manghinayang. The best na ibigay mo yung para sa kanya. Na nakita ni Lord, itong anak kong ito na pagtiwalaan. At sa susunod, mas malaki pang katataluhin ko. Amen. Mga kapatid, pagsisisihan po natin lahat, yung biniyayaan tayo ni Lord, pero hindi natin sinuklian yung biyaya. Suklian mo yung biyaya ng Diyos. Kasi habang sinusuklian mo yun, lalong dumadalo yung marami pang biyaya sa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, pinakamaganda yan mga kapatid. No? Na dumating sa iyo 100,000, ibigay mo 10,000 kay Lord. Tapos pagdating ng time na wala na, at least na ibigay mo na. Kaysa yung, hindi ko pa naibigay sa akin. Kasi sa malaot magaling, katotoo ng katotohanan, lahat naman nauubos. Lahat mauubos. Kaya nga, pinakamaganda, si Lord lagi. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay lagi tayong makapuli. Mga kapatid, kapag ka tayo pinagkamali, huwag mo akalain si Lord lumalayo sa'yo. Si Lord nandyan para tulungan ka na makabangon at hindi ka na muling magkamali. Ganyan ang Panginoon. Amen po ba? Huwag natin akalain, pag ako'y maraming kasalanan, si Lord galit na sa akin, o tinatalikuran na ako ni Lord. Hindi po mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Si Lord lagi nandyan para alalayan ka, para tulungan ka, para mababangon ka. Marami ka mang mali, nandyan si Lord para ibangon ka, bigyan ka ng lakas sa susunod, hindi ka na magkamali. Amen po ba? Ito ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Dati ganoon ang aking kaisipan na pagka nagkakasala ka, si Lord tumatalikod sa iyo, si Lord hindi na nakikinig sa iyo. Mga kapatid, hindi po tama yun. Minsan meron mga iba, ganyan pa rin ang turo ngayon. Kapag marami kang kasalanan, si Lord galit sa iyo, si Lord tatampo sa iyo, si Lord nakatalikod sa iyo, si Lord hindi ka nakikinggan. Mga kapatid, that's wrong. Kasi ang Diyos ay Diyos na mabiyaya. Kahit na tayo maraming mga nagagawang mali at kasamaan, si Lord mananatiling mabuti. Kahit na tayo ay hindi na nagbibigay pansin sa Kanya, si Lord pinapansin ka pa rin. Amen po ba? Minsan lang kapag talagang isang tao ay nasa mga kamalian, feel niya parang ang layo sa Kanya ng Diyos. Feel niya yun, pero si Lord hindi malapit si Lord sa Kanya. Kasi tayo, yung mga damdamin natin, nagbabago-bago yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Tingnan niyo minsan yung isang kapatirang maraming nagagawang mali. Minsan lumalayo na siya sa church, kahit hindi naman siya, kahit sa church naman, pinapansin siya, binibigyan siya ng pansin, siya na mismo lumalayo. Kasi ang tao ganoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tingnan niyo si Adan, nung magkasala, dumating si Lord, nilalapitan siya ng tago siya. Si Lord walang pagkukulang. Lalapitan ka, tutulungan ka. Kaya nung tayo tumatalikod, tayo umayaw. Nakikinig pa po kayong lahat. Kaya nga mga kapatid, don't ever think na si Lord galit sa'yo. Paano ang Bishop? Katulad ng lagi ko sinasabi, paano pag maraming mga kasalanan na? Ibig sabihin, hindi galit si Lord. Mga kapatid, hindi. Nakikinig ko ba kayong lahat? Ito lang ang sasabihin ko. Pag nasa kasalanan ka, nagpapatuloy ka sa maraming kasalanan, si Lord nahahabag sa'yo. Kasi alam niya, mahihirapan ka. Magdudusa ka. Dahil nagpakalublog ka sa kasalanan, ikaw rin ang masasaktan. Ikaw rin ang mahihirapan. Ikaw rin ang magdurusa. Hindi ka makukontento sa buhay mo hanggat di ka lumalapit sa Kanya. Sapagkat yung biyaya niya ang magpapagaan ng lahat ng katatayuan ng buhay mo. Pag naranasan mo yung biyaya ni Lord, gagaan ang lahat sa buhay mo. Kasi yung biyaya iyon ng Diyos, tatanggalin ka sa karumihan ng kasalanan, tatanggalin ka sa kabigatan ng buhay.
Bibigyan ka na isang panibagong pasimula sa biyaya, kabutihan, pag-ibig ng Diyos. Ibabangon ka niya. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, sa magitan ng biyaya ng Diyos, wala pong nothing can separate us from His love. Wala. Ikaw lang ang minsan lumalayo pero yung pag-ibig niya nandiyan pa rin. Mahal na mahal ka pa rin ngayon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin marahas natin. Ang pangatlo mga kapatid, lahat ng ating outstanding achievements, mga dreams fulfilled, are all attained by the grace of God. Ang ating mga pangarap, ang ating pag-unlad, pagsagana, pagganda ng ating mga buhay, negosyo, lahat ng yan biyaya ng Diyos. Huwag mo akalain dahil sa'yo. Dahil kayo mahusay, magaling, no? Lahat ng husay, galing mo, galing kay Lord. Amen po ba? Kaya nga habang tayo tumaangat, tumuhusay, gumagaling, ginagamit ni Lord sa church, huwag maging mayabang. Lahat yan biyaya ng Diyos. Minsan yung iba naging mayabang, tumataas, hindi mo na mapagsabihan, hindi mo na mapagalitan, hindi mo na maitubid, kasi magaling na siya. Lalo na pagka yung mayaman na, hindi mo na mapagsabihan. Tingin niya, siya nang laging mas siya nang tama, kasi lahat ng ginagawa niya, umuulad, yung mga sumasagana na siya. Mga kapatid, huwag kong gano'n, mga kapatid. Amen po ba? Kaya pa umangat dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Si Abraham ay naging ama ng maraming bansa dahil sa biyaya. Hindi niya kaya magkaanak na dahil matanda na siya, bago pa yung asawa niya. Pero biniyayaan siya ng Diyos. Paano dumali ang biyaya? Naniwala siya sa Diyos. Bakit? Pag naniwala ka, may biyayang dadalo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anuman sitwasyon ng buhay mo, maniwala ka, may biyaya sila. Kaya salamat po, nandiyan ka, naniniwala ako, tutulungan mo ako. Pag nanampalataya ka, dadalo ang biyaya. Makikita ko yung buhay mo, biglang gumagaan, biglang nagkakaroon ng panibagong pag-asa, biglang nagkakaroon ng liwanag. Bakit? Sapagat nanalig ka sa Kanya, at dahil nanalig ka, dumali ang biyaya. Amen po ba? Mga kapatid, may biyaya ang Diyos. At sa mga tagumpay natin, sabi ko nga lagi, pag nasa baba may biyaya, pag nasa taas, biyaya pa rin ng Diyos niyan. Amen po ba? Huwag natin akalain natapos na, kasi nandun pa na. Hindi pa po, mga kapatid, hindi natatapos ang biyaya ito ng Diyos sa ating mga buhay. Si David, kaya siya nagtagumpay kay Goliath, biyaya ng Diyos yun. Kasi nung humanap siya kay Goliath, mas matindi sa kanya si Goliath. Mas well-trained si Goliath. Talagang bihasa, talagang mahusay, well-trained, malaki pa. At talagang punong-puno ng armor. Si David, walang kakayahan. Pero isa lang dala-dala niya, sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng aming Panginoon. Yung aking Diyos, sabi niya, na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon. Ang magliligtas din sa akin sa iyo, sabi niya. Kaya ang kanyang tagumpay kay Goliath, biyaya. Hindi sa kanyang lakas. Amen po ba? Kung yun ang natalo niya sa kanyang sariling lakas, walang biyaya rin. Kaya ko na eh. Ibig sabihin kaya siya nagtagumpay, hindi niya sariling lakas. Lakas ng Panginoon, biyaya ng Diyos na dumagi sa kanyang buhay, kaya siya nagtagumpay. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Every victory that we attain in life, mga kapatid, always remember and recognize that this is the working of God's grace in my life. Amen po ba? Dahil iba yung mayabang, tumataas ang ere, nagiging matigas ang ulo, bakit? Nakalimutan nilang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, biyaya. Nakikinig po ba kayong lahat? At ang biyaya ng Diyos ay sagana, mga kapatid. It is an abundant grace. The grace of God ay abundantly flowing and in and through us. At sa bawat great achievement na atin kong nararating o nakakamtan, kikilalanin natin biyaya ito ng Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, I labor more than they all. 1 Corinthians chapter 15, sa verse 10, sabi niya, ako'y nagpagal ng higit sa kanilang lahat. Nakasulat ng maraming aklat, nakapagbukas ng maraming gawain kaysa sa maraming mga apostol na yan. Pero sabi niya, hindi ako ang biyaya ng Diyos sa buhay. Amen po ba? Dapat re-recognize mo lagi. Kasi pag sinabi, naku, galing ko na, ang dami ko ng yaman, naku, ang dami ko ng follower, naku, ang dami ko na, yaman ko na. Napapasunod ko na silang lahat. Dapat laging biyaya ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At talagang you need to make it in your heart. Kasi minsan iba sinasabi, biyaya ng Diyos. Si Jesus ang sikat, si Jesus ang bida. Pero pagdating ng time, sila na bida. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag si Jesus ang bida, hayaan mo siyang bida. Amen po ba? Eh minsan iba, nasasapawan natin si Lord.
Nakikinig pa po ba kayo lahat? Mga kapatid, si Lord ang nakakalam nun. Amen po ba? Pero tayo, just make it a point, si Lord talaga. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga lahat ng mga achievements natin, mga narating natin, biyaya ng Panginoon. Lahat ng mga dumarating na pagpapala, biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga sa lahat ng aspeto ng buhay, sa bawat karangan ng buhay, may biyaya si Lord na laging dumadaloy at nagpapadaloy ng mga pagpapala dahil sa kanyang masaganang biyaya. Amen po ba? Alam niyo yung biyayang ito din ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo nung siya ay nung nakarating siya sa third heaven, binigyan siya ni Lord ng thorn in the flesh. Hindi po masukat ng marami mga theologian, what is this? Kaya sabi niya, nilagyan ako ni Lord ng thorn para sa ganun hindi ako magmayabang. Para makilala ko that the grace of God is sufficient for me. Mga kapatid, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? May sakit ka ba? Sapat ang biyaya ng Diyos, gagaling ka. Amen po ba? Amen po ba? Malungkot ka ba? Mga kapatid, may joy si Lord na lalagay sa puso mo. Amen po ba? Magiging masaya ka, magiging mapayapa ka, meron kang kapahingahan. Kasi ang biyaya ng Diyos ay laging laan para sa iyo. Amen po ba? At ilang bagay na lang po mga kapatid. Susunod mga kapatid, pag naunawaan mo, understanding grace lifts you from enough to more than enough. Pag naunawaan mo na may biyaya si Lord, hindi ka lang doon sa sapat, higit sa sapat ang makakarating ang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga sa buhay na ito mga kapatid, yung abundant life, yung overflowing life na inilalaan sa atin ng Panginoon ay para sa bawat tao na naniniwala sa biyaya ng Diyos. Yung naniniwala, magsabi na namin. Alam niyo ba tayong lahat ay naging mga tagapagmana ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Hindi dahil sa atin. Dahil kay Jesus, nung sumampalataya tayo kay Jesus, naging mga anak tayo ng Diyos, at kung ano si Jesus, ganoon din tayo. Tagapagmana si Jesus, tagapagmana rin tayo. Kaya kung anong meron ng Diyos, para rin sa iyo. Amen po ba? Para sa iyong karunungan, para sa iyong kalakasan, para sa iyong kagalingan. Amen po ba? Para sa iyong kapayapaan, para sa iyong kasaganahan, kayamanan, para sa iyo. Amen po ba? Kung ano si Jesus, ganoon ka rin. Amen po ba? Biyaya kasi yan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yung iba sinasabi, hindi totoo yan pag maniwala niyan. Mga kapatid, ang paniwala natin itong salita ng Panginoon. Na tayong lahat ay naging mga heirs because of this grace that we have received through our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? At ganun din mga kapatid, pag naunawaan po natin ang biyaya, bibigyan tayo nito, magiging malaya po tayo. Palalayain tayo sa anumang bumabagabag sa atin, palalayain tayo sa mga negatibong kaisipan. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dahil may biyaya, you will be free, mga kapatid. Makakalaya ka sa kasalanan kasi may biyaya ang Panginoon para sa iyo. Amen po ba? Kaya mo yan. Yung biyaya ng Diyos ay sharing empowerment ng Panginoon, abilidad ng Diyos na inilalagay sa ating mga puso para yung hindi natin kaya makayanan natin. Amen po ba? Makakalaya ka, anumang mga bumibiyag sa iyo, mga kaisipang hindi magaganda. Kapatid, dapat mo malaman din biyaya si Lord, palalayain ka niya dyan. Amen po ba? Makakalaya ka na sa kahirapan, makakalaya ka na sa mga kabiguan. Amen po ba? Dahil sa masaganang biyaya ng Lord, pinayaran niya ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa buhay ng bawat isa sa atin. Masaganang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay sa pagdali ng biyaya. Mga kapatid, tulad ng binabanggit ko, yung pananampalataya at pagpapakumbaba. Sabi nga na aklat ng James, God gives grace to the humble. At ang biyaya ay dumadali sa magitan ng pananampalataya. You need to believe. Paano ang pananampalataya? Yung mga bagay na hindi pa nakikita, pinaniniwalaan na. Amen po ba? Katulad nung sinasabi ko, dun sa kahon na yon, hindi mo pa man nakikita yung mga ibang laman, pero dahil sinabi nung may nagbigay sa'yo, katulad ng sinasabi ko, yung salvation, magkakasama na yan. Kagalingan, kalakasan, kapayapaan, kasaganaan, magkakasama na po yan. Para bagay yung isang box, pinadalan ka ng isang box, package, tapos na nakalagay sa labas, mayroong papel doon. Itong laman yan sa loob, may cellphone yan, may Louis Vuitton bag dyan. Amen po ba? May perfume dyan. Amen po ba? At may sapatos dyan para sa iyo. Hindi mo pa nakikita dahil nakasulat, naniniwala kang meron doon. Mga kapatid, tayo rin, paniwalaan natin yung nasusulat.
Kasi yung mga nasusulat, nandoon yun. Amen po ba? At kung maniniwala ka, matatamasa mo. Halimbawa, dun sa box na yun, nakalagay doon, merong mga cellphone doon, merong pabango doon. Hindi ako naniniwala may cellphone dito. Maniwala ako. Huwag na nga. Kaya mo hindi tinignan kasi hindi ka naman naniniwala. Pero maniwala ka. Amen po ba? Sapagat yung pinaniniwalaan mo, makikita mo. Amen po ba? Sige, mga natin palakasin natin ng mga. Pag nakita mo na, you do not need to believe it. Kasi nakita mo na nandun na Ang pananampalataya ginagamit sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya naniniwala pa tayo. Kaya tayo nananampalataya may Diyos. Bakit? Di pa naman tayo nakikita ang Diyos. Amen po ba? Kaya hanggang ngayon, gumagamit tayo ng pananampalataya. Ngayon, pag nakita na natin sila, hindi na tayo mananampalataya. Kasi nakita na natin siya ng mukhaan. Kaya pagdating ng panahon na yun, tapos na yung pananampalataya. Kasi naganap na, nakita mo na, natupad na. Amen po ba? Ang pananampalataya, ginagamit sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya yung mga bagay na binibiti natin na hindi pa natin nakikita, maniwala ka na. Manampalataya ka. Bakit? Yun ang pangako ng Diyos. Yun ang sinasaad ng mga salita ng Diyos. At kung ano yung nasulat, titindigan niya ng Panginoon. Amen po ba? At kapag ka naniwala ka, bibiyaya. Kaya nga si Abraham, sabi ng Romans chapter 4, nakayo pa sa kabila na siya'y matanda na, yung kanyang asawa ay baho. Pero sabi ng Panginoon, Abraham, tumingin ka sa langit, may kita mo yung mga stars na yan, ganyan magiging kasindami ang iyong salinlahi. Si Abraham naniwala. Amen po ba? Naniwala siya, doon sa Diyos na nangako. Pero kung titingnan niya yung sarili niya, paano hindi matutupad? Paano hindi mangyayari? Kaya pag nakatingin ka sa sarili mo, magdududa ka talaga. Tumingin ka sa Diyos na nangako. Tingnan mo ang kanyang salita. Tingnan mo ang kanyang salita. Maniwala ka. Sa pag naniwala ka, bibiyayang pagpapalit. Bibiyayang kasagutan. Bibiyayang kagalingan. Bibiyayang karunungan. Bibiyayang kasagutan ng iyong mga lalaki. Amen po ba? Yan ang biyaya ng Diyos. At in the year of His abundance, ang isa pang pasasaganain ni Lord sa buhay natin, biyaya. Amen po ba? No? Kasi ang biyaya nito mga kapatid, na atin na